Sa paanan ng bundok Maralita, may isang maliit na pagawaan na gawa sa lumang yero, kawayan at pinagtagpi-tagping kahoy. Doon nakatira at nagtatrabaho si Pedro, isang karpinterong kilala sa barangay hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tiyaga. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, maririnig na ang tunog ng kanyang lagari, martilyo at pait. Sa mga kamay niyang puno ng kalyo, nabubuo ang mga upuan, mesa, aparador at kama mula sa mga retaso at inanod na kahoy. Hindi maganda ang materyales niya. Wala siyang pambili ng nara, mulave, yakal o kahit simpleng plywood na maayos ang klase. Ang ginagamit niya ay mga kahoy na napupulot niya sa ilog, natitira sa ginagawang bahay o patay na sanga mula sa gubat. Minsan, kailangan pa niyang patuyuin sa araw ang mga kahoy ng ilang araw bago niya magamit. Minsan naman, kailangang alisin muna ang putik, lumot at anay bago niya simulan ang paggawa. Pero kahit ganon, hindi kailanman minadali ni Pedro ang kanyang trabaho. Kapag gumawa siya ng upuan, sinisigurado niyang hindi ito uurong kapag inuupuan. Kapag gumawa siya ng mesa, pinapantay niya ang mga paa kahit pa iba-iba ang kapal ng kahoy. Kapag gumawa siya ng kama, paulit-ulit niyang tinitignan ang pagkakapako upang hindi masaktan ang hihiga rito. Pedro, sabi minsan ng isang mamimiling babae habang tinitignan ang kanyang ginawang mesa, maganda naman ang pagkakagawa mo, pero bakit parang galing sa ilog ang kahoy? Napayuko si Pedro. Galing nga po sa ilog, Aling Mila, pero nilinis ko po ng mabuti, matibay po yan. Magkano ba? 1,200 po sana. Napataas ang kilay ng babae. Ay, mahal naman. Retaso lang naman ang gamit mo, gawin mong 500. Napatingin si Pedro sa mesa. 3 araw niyang ginawa iyon. Ilang beses siyang napukpok sa daliri, napaso sa init ng araw at nagutom habang tinatapos ang bawat kanto. Pero alam niyang kung tatanggi siya, baka wala siyang pambili ng bigas. Sige po, mahina niyang sagot. 500 na lang. Pagkaalis ng babae, naupo si Pedro sa bangkong siya rin ang gumawa. Dinampot niya ang supot ng bigas na halos 1 gatang na lang ang laman. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na puro sugat at kalyo. Sa loob-loob niya, tinanong niya ang sarili kung hanggang kailan siya ganito. Gumagawa siya ng mga bagay na nagpapahinga sa katawan ng iba, pero siya mismo ay hindi makaranas ng pahinga. Dumating si Mang Cardo, ang tindero sa maliit na tindahan sa kanto. Bitbit nito ang kwaderno ng utang. Pedro, sabi ni Mang Cardo, pasensya ka na anak. Hindi na kita pwedeng pautangin ng bigas hanggat hindi ka nakakabayad kahit kalahati. Napailing si Pedro, ngunit hindi siya nagalit. Alam niyang may pamilya rin si Mang Cardo. Opo Mang Cardo, naiintindihan ko po. Makakabayad din po ako. Alam kong mabait ka Pedro, pero ang bait hindi laging sapat para mapuno ang kaldero. Tumama iyon sa dibdib ni Pedro. Hindi masama ang pagkakasabi ni Mang Cardo, ngunit totoo. Minsan kahit gaano kabait ang tao, kailangan pa rin niyang kumain, kailangan pa rin niyang magbayad ng utang, kailangan pa rin niyang mabuhay. Nang gabing iyon, nagsaing siya ng kaunting kanin at nilagyan ng asin. Wala siyang ulam. Habang kumakain, naririnig niya ang ulan na unti-unting lumalakas sa bubong. May bahagi ng yero na tumutulo kaya naglagay siya ng lumang palanggana sa sahig. Bawat batak ng tubig ay parang bilang ng kanyang mga problema. Lord, bulong niya habang hawak ang kutsara, hindi naman ako humihingi ng sobra. Gusto ko lang mabuhay ng marangal. Gusto ko lang makagawa ng muebles na hindi tinatawaran dahil sa hitsura ng kahoy. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa paggawaan. Kahit gabi na, inayos pa rin niya ang isang upuan kailangang kunin kinabukasan. Habang pinapakinis niya ang sandalan nito, naisip niya ang mga mayayamang bahay sa bayan. May mga sala silang puno ng mamahaling sofa, mesa, kabinete at kama. Samantalang siya, ang sariling higaan ay tabla lamang na may manipis na banig. Ngunit kahit nasasaktan siya, hindi niya hinayaan na lamukin siya ng inggit. Basta malinis ang trabaho ko, sabi niya sa sarili. Basta wala akong niloloko. Darating din ang araw na may bibili ng gawa ko dahil sa puso ko, hindi lang dahil sa kahoy. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang maliit na paggawaan, sa ilalim ng malamig na ulan at madilim na kalsada, ay may isang nilalang na itinapon din ng mundo. Isang nilalang na katulad niya,
Pagod, sugatan at tila wala ng halaga sa mata ng iba. At sa gabing iyon, magtatagpo ang dalawang pusong parehong halos sumuko na. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa karaniwan, nagpunta si Pedro sa palengke upang ihatid ang dalawang upuan na order ng isang karinderya. Mabigat ang bitbit niya, pero sanay na siya. Ikinarga niya ang mga upuan sa maliit niyang kariton at dahan-dahang itinulak ito pababa ng bundok. Pagdating niya sa karinderya, sinalubong siya ng may-ari na si Aling Teresita. "Naku Pedro, salamat. Pero pasensya ka na ha, kulang muna ang bayad ko. Marami ring utang ang mga kumakain dito." Numiti si Pedro kahit mabigat sa loob. "Magkano po muna?" "300 muna, sunod na lang ang iba." Gusto sanang sabihin ni Pedro na kailangan niya ang buong bayad. Gusto niyang sabihin na wala na siyang bigas. Pero nakita niya ang pagod sa mukha ni Aling Teresita at alam niyang hindi rin madali ang buhay nito. "Sige po," sagot niya. "Basta wag niyo lang po akong kalimutan." "Hindi kita kakalimutan, Pedro. Mabuti kang tao." Muli na namang narinig ni Pedro ang salitang iyon. Mabuti, mabait, masipag. Ngunit sa bulsa niya, 300 lang ang laman. Habang pauwi, bumili siya ng kaunting bigas, asin at isang maliit na tuyo. Pinagkasya niya ang sukli para sa pako at papel de liha. Hapon na ng umulan. Una ay ambon, pagkatapos ay naging malakas. Nagmamadali si Pedro sa pagtulak ng kariton, ngunit maputig ang daan. Sa bandang dulo ng kalsada, malapit sa lumang poste ng ilaw, may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya. "May tao ba dyan?" tawag niya. Walang sumagot, ngunit muling narinig ang ungol. Malalim, mahina, at may kasamang paghihirap. Lumapit siya sa gilid ng daan, sa likod ng talahiban, at doon niya nakita ang isang matandang kabayo. Payat na payat ito. Litaw ang mga buto sa tagiliran. Ang balat ay may sugat. Ang balahibo ay basa at maputik, at ang tali sa leeg nito ay halos bumaon na sa balat. Nakahiga ito sa putikan, nanginginig, tila wala ng lakas bumangon. Napahawak si Pedro sa dibdib. "Aba, kawawa ka naman," bulong niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Napailing ang kabayo na parang natatakot. Marahil nasanay na itong sinasaktan ng tao. Itinaas ni Pedro ang dalawang kamay. "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan." Napansin niya ang lumang karatula sa tabi nito. May nakasulat na, "Luma na, mahina na, bahala na kung sino ang kukuha." Kumirot ang puso ni Pedro. "Itinapon ka lang?" sabi niya. "Dahil hindi ka na nila mapakinabangan?" Tumingin sa kanya ang kabayo. Malungkot ang mga mata nito, malalim, pagod at parang maraming kwentong hindi masabi. Sa mga matang iyon, nakita ni Pedro ang sarili. Ilang beses na rin siyang parang itinapon ng mundo. Ilang beses na siyang tinanggihan dahil wala siyang magandang materyales, walang malaking pangalan, walang pera. Umupo siya sa tabi ng kabayo, kahit nabasa siya ng ulan. "Pareho pala tayo," mahinang niyang sabi. "Kapag mahina ka na, kapag wala ka nang maibigay, parang wala ka ng halaga sa ibang tao." Dunukot ni Pedro ang tuyo sa kanyang supot. Tinignan niya ito saglit. Iyon na sana ang ulam niya. Ngunit binalik niya ito at kinuha ang kaunting damo sa gilid. Dahan-dahan niya itong inilapit sa bibig niyang kabayo. "Kumain ka muna." Mahina itong numunguya. Habang kumakain ng kabayo, napansin ni Pedro ang malalim na sugat sa paa nito. Hindi niya kayang iwan ito roon. Alam niyang kung iiwan niya ito, baka mamatay ito ng lamig o sa gutom. Pero paano niya ito iuuwi? Wala siyang pera para sa gamot. Wala siyang maayos na kulungan. Halos wala nga siyang makain. Saglit siyang natigilan, pinag-iisipan kung kaya ba niya. Sa loob-loob niya, may boses na nagsabi, "Pedro, sarili mo nga hindi mo mabuhay ng maayos. Bakit ka kukuha ng isa pang aalagaan?" Ngunit mas malakas ang isa pang boses. "Kung ikaw ang nakahiga dyan, gusto mo bang iwan ka rin?"
Tumayo si Pedro. Hinubod niya ang lumang sako sa kanyang kariton at itinakip sa katawan ng kabayo. "Uuwi tayo," sabi niya. "Hindi ko alam kung paano, pero uuwi tayo." Mahabang oras ang inabot bago niya napabangon ang kabayo. Minsan ay nadudulas ito, minsan ay napapaupo sa putik. Hindi ni Pedro pinilit ito. Hinimas niya ang leeg nito, kinausap ng marahan at hinintay hanggang kaya niyang humakbang. "Dahan-dahan lang," sabi niya. "Walang magmamadali sa'yo." Nang nakarating sila sa maliit na bahay ni Pedro, gabi na. Basang-basa siya, nanginginig at halos wala ng lakas. Ngunit inuna pa rin niya ang kabayo. Ginamit niya ang ilang lumang tabla upang gumawa ng pansamantalang silungan sa gilid ng pagawaan. Naglatag siya ng tuyong dahon at pinaglumaan niyang kumot. "Pasensya ka na," sabi niya sa kabayo. "Hindi ito palasyo, pero hindi ka mauulanan dito." Kinuha niya ang huling bigkis ng damo na itinabi niya sana para ibenta sa kapitbahay na may kambing. Ibinigay niya iyon sa kabayo. Pagkatapos, nilinis niya ang sugat sa paa nito gamit ang maligamgam na tubig at dinikdik na dahon ng bayabas. Napapangiwi ang kabayo sa sakit. Napapangiwi rin si Pedro na parang siya ang nasusugatan. "Tiis lang," bulong niya. "Gagaling ka rin." Nang natapos siya, umupo siya sa tabi ng kabayo. Ang ulan ay patuloy pa rin na bumubuhos, ngunit sa maliit na silungan, parehong nakahanap ng kaunting init ang dalawa. "Ano kaya ang pangalan mo?" tanong ni Pedro. Tumingin sa kanya ang kabayo. May kakaibang lambing sa mga mata nito. "Hiraya," biglang nasabi ni Pedro. "Pangarap. Bagay sa'yo. Kahit matanda ka na, parang may natitira ka pang pangarap." Ipinikit ng kabayo ang mga mata nito at huminga ng malalim. Sa mandaling iyon, akala ni Pedro ay simpleng kabayo lang ang iniligtas niya. Hindi niya alam na si Hiraya ay dating kabayo ng isang makapangyarihang diwata. Hindi niya alam na ang kanyang kabutihan sa gabing iyon ang magbubukas ng pintuan sa hiwagang matagal nang nakatago sa bundok. Lumipas ang mga araw at naging bahagi na ng buhay ni Pedro si Hiraya. Tuwing umaga, bago pa niya simula ng trabaho, dinadalhan niya ito ng damo at tubig. Hindi madali ang mag-alaga ng kabayo, lalo na kung ang nag-aalaga ay hirap ding mabuhay. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Pedro. Minsan, habang naghahati siya ng kanyang almusal na kamote, napangiti siya. "Oh, Hiraya," sabi niya habang iniaabot ang kalahati. "Maghati tayo. Huwag mo lang sabihin sa tiyan ko na niloko ko siya." Napatingin sa kanya ang kabayo at tila huminga ng malakas. "Aba, parang natawa ka ha?" biro ni Pedro. "Kung marunong ka lang magsalita, baka sabihin mo, 'Pedro, ikaw na ang pinakakuripot na amo, kalahating kamote lang ang handa.'" Mula noon, naging kausap ni Pedro si Hiraya. Kapag may nalulugi siyang benta, kay Hiraya niya sinasabi. Kapag may nangmamaliik sa kanya, sa tabi ni Hiraya siya umuupo. Kapag may natatapos siyang muebles, unang-una niyang ipinapakita sa kabayo. "Oh, tignan mo ito," sabi niya minsan habang itinuturo ang upuang ginawa mula sa lumang pintuan. "Hindi mukhang galing sa basurahan, di ba?" Tumingin si Hiraya sa upuan, sa kamarahang ikiniskis ang nguso sa balikat ni Pedro. "Salamat," sagot ni Pedro na parang may narinig na papuri. "Kahit ikaw lang ang naniniwala sa akin, ayos na." Hindi nagsasalita si Hiraya, ngunit kakaiba ang paraan ng pakikipag-usap nito. Kapag malungkot si Pedro, lumalapit ito at isinasandal ang ulo sa kanyang dibdib. Kapag pagod siya, tumatayo ito sa tabi ng pagawaan na parang nagbabantay. Kapag may taong masama ang tingin kay Pedro, umaalingaw-ngaw ang mahinang singhal. Isang hapon, dumating isang mayamang mamimili. Nakasuot ito ng makintab na sapatos at may hawak na panyo sa ilong. "Ikaw ba si Pedro?" tanong nito. "Opo sir, ano po ang may paglilingkod ko?"
Tinignan ko ang mga mesa mo. Maganda ang gawa pero pangmahirap ang itsuna. Hindi ba nakakahiya ilagay sa sala? Naumiti ng pinit si Pedro. Depende po siguro sa tumitingin. Para sa akin po, basta matibay at may silbi, hindi nakakahiya. Tumawa ang lalaki. Matibay? Retaso? Huwag mo akong patawanin. Sa gilid, biglang napahampas ng paa si Hiraya sa lupa. Malakas ang tunog. Nagulat ang lalaki at napaatras. Ano ba yan? Delikado ang kabayo mo. Hindi po siya delikado. Sagot ni Pedro, hinimas ang leeg ni Hiraya. Marunong lang siyang makaramdam. Mukhang pareho kayong matanda at walang pakinabang. Singhal ng lalaki bago umalis. Nanlamig ang mukha ni Pedro. Hindi siya sumabot. Sanay na siyang maliitin pero nang idamay si Hiraya, mas masakit. Pagkaalis ng lalaki, lumapit siya sa kabayo. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Dinamay ka pa. Isinandal ni Hiraya ang ulo nito sa balikat niya. Doon, hindi napigilan ni Pedro ang luha. Hindi siya madalas umiyak. Pakiramdam niya ay kapag umiyak siya, baka tuluyang siyang gumuho. Ngunit sa piling ni Hiraya, pakiramdam niya ay ligtas siyang maging mahina. Alam mo, bulong niya, minsan naiisip ko baka tama sila. Baka hanggang dito na lang ako. Baka hanggang retaso na lang ako. Huminga ng malalim si Hiraya. Sa sandaling iyon, may banayad na hangin na dumaan sa paligid. Gumalaw ang mga dahon kahit walang malakas na ihip. Hindi napansin ni Pedro, ngunit sa mata ni Hiraya may kumislap na lunting na liwanag. Kinagabihan na naginip si Pedro. Nasa gitna siya ng isang malawak na gubat na puno ng matatandang puno. Sa gitna nito ay may isang babaeng nakasuot ng damit na tila gawa ng dahon, liwanag at hamog. Mahaba ang kanyang buhok at bawat hakbang niya ay tumutubo ang maliliit na bulaklak. Sa tabi ng babae ay isang kabayong malakas. Makintab ang balahibo at may maningning na mata. Kamukha ni Hiraya, ngunit mas bata at mas maringal. Pedro, sabi ng babae sa panaginip, ang tunay na halaga ng kahoy ay hindi lamang nasa kinis nito. Ang tunay na halaga ng nilalang ay hindi lamang nasa lakas nito. Gustong magsalita si Pedro, ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Alagaan mo ang itinapon ng mundo at makikita mo ang hiwagang hindi kayang bilhin ng mga mayayaman. Nagising si Pedro na hingal, madaling araw pa lang. Lumabas siya at nakita si Hiraya na nakatingin sa bundok. Tahimik ang kabayo, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata nito. Nanaginip ako, sabi ni Pedro. Lumapit si Hiraya at marahang hinawak ng nguso ang kanyang kamay. Hindi alam ni Pedro kung bakit, ngunit ang umaga miyon, naramdaman niya na may magbabago. Hindi niya alam kung mabuti o masama, basta ang alam niya, hindi na siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumising si Pedro na may kaunting pag-asa. Isang linggo matapos ang panaginip, nagpasya si Pedro na pumunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Wala na siyang natitirang kahoy sa pagawaan. Ang mga retasong hawak niya ay puro maliliit at hindi sapat para sa kama na ipinagawa ng isang kapitbahay. Ayaw niyang putuling na buhay na puno kaya hinanap niya ang mga natumba dahil sa bagyo. Dito ka lang, Hiraya, sabi niya habang inaayos ang lubid sa kariton. Matarikang daan. Ngunit lumapit ang kabayo at marahang hinala ang manggas nito gamit ang kanyang muso. Ano? Sasama ka? Tumanggo si Hiraya na parang naiintindihan ng tanong. Napakamot sa ulo si Pedro. Matanda ka na. Baka mapagod ka. Muling huminga ng malakas si Hiraya, parang sasabihing, ako ang bahala. Naumiti si Pedro. Sige, pero kapag napagod ka, uuwi agad tayo. Ayaw ko nang may nagdudusa sa pagawaan ko. Ako lang dapat yon. Umakyat sila sa gubat.
Mabagal ang kanilang lakad, ngunit magaan ang pakiramdam ni Pedro dahil kasama niya si Hiraya. Sa paligid, makapal ang puno, malamig ang hangin at may tunog ng ibon. Ngunit may bahagi rin ng gubat na nakakalungkot tignan. May mga putol na puno, bakas ng iligal na pagtutroso at mga sangang iniwang nakakalat. Napahanto si Pedro sa harap ng isang malaking punong natumba. Patay na ito, ngulit buo pa ang katawan. Sayang, kung buhay ito, ang dami sigurong lilim na naibigay. Lumapit si Hiraya sa puno. Una, inamoy nito ang kahoy. Pagkatapos, marahang ikiniskis ng tagiliran sa balat ng patay na puno. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil ang huni ng ibon. Tumigil ang kaluskos ng dahon. Pati hangin, tila naghintay. Sa harap ng mga mata ni Pedro, unti-unting nagbago ang patay na kahoy. Ang kulay nitong abo at kayumanging maputla ay naging malalim na gintuang kayumanging. Ang mga bitak ay nagsara, ang lumot ay nawala, ang ibabaw ay kuminis hanggang magmukhang pinakintab ng pinakamahusay na artesano. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ito ng natural na kinang na parang marmol. Nabitawan ni Pedro ang lubid ng kariton. "Diyos ko," bulong niya, "ano ito?" Lumapit siya sa kahoy at marahang hinawakan. Inasahan niyang malambot ito dahil patay na puno, ngunit nagulat siya sa tigas. Parang bakal, ngunit hindi malamig na bakal. May init ito, parang may buhay sa loob. Tumingin siya kay Hiraya. "Ikaw ang gumawa nito?" Tahimik na tumingin ang kabayo sa kanya. Sa mga mata nito, may lungkot at lambing. Para bang sinasabing matagal na nitong taglay ang hiwagang iyon, ngulit ngayon lamang may taong karapat-dapat makita. Napaatras si Pedro. "Hiraya, ano ka ba talaga?" Umihip ang hangin. Mula sa malayo, may narinig siyang tila mahinang tinig ng babae, ngunit hindi malinaw, parang galing sa panaginip. Hindi lahat ng luma ay wala ng halaga. Napalingon si Pedro, ngunit wala siyang nakita. Tanging mga puno, damo at liwanag na sumasala sa mga dahon. Dahil kailangan niya ng kahoy, pinutol niya ang bahagi ng patay na puno na kaya niyang dalhin. Mabigat ito, ngunit sa tulong ni Hiraya na ihatak nila pababa. Habang nasa daan, paulit-ulit na tinitignan ni Pedro ang kahoy. Hindi siya makapaniwala. Kung ibebenta niya ito, tiyak na mataas ang halaga. Ngunit may takot din sa dibdib niya. Ang hiwaga ay biyaya, ngunit kapag nalaman ng mga sakim, baka maging sumpa. Pagdating sa pagawaan, halos hindi siya natulog. Nilagari niya ang kahoy, pinakinis, sinukat at binuo bilang kama. Bawat hiwa ng lagari ay maayos, walang sabit, walang bitak. Parang sumusunod mismo ang kahoy sa kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang hindi agad siya napapagod. Ang amoy ng kahoy ay kakaiba, parang sariwang gurbat matapos umulan. Nakakapagpagaan ng dibdib, nakakapagpatahimik ng isip. Kinabukasan, natapos niya ang kama. Simple lang ang design. Walang ukit na magarbo, walang mahal na dekorasyon, ngunit ang kinang nito ay tila may sariling liwanag. Nang isinubukan niyang umupo, naramdaman niyang nawala ang kirot sa likod niya. "Hindi pwede," bulong niya. "Pagod lang siguro ako kaya kung ano-ano ang nararamdaman ko." Ngulit nang humiga siya sandali, biglang bumigat ang kanyang talukkap. Hindi siya nakatulog ng ganoon kahimbing sa loob ng maraming taon. Wala pang isang oras, nagising siya na parang buong gabi siyang nagpahinga. Ang sakit sa balikat niya ay nawala. Ang bigat sa ulo niya ay gumaan. Napatingin siya kay Hiraya na tahimik na nakatayo sa labas ng pagawaan. "Hiraya," sabi niya Pedro, halos nanginginig ang boses. "Hindi lang ito magandang kahoy, nakakapagpagaling ng pagod." Lumapit ang kabayo at inilapat ang noo sa kanyang dibdib. Handig na matuwa agad, napaiyak si Pedro.
Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posibilidad na yumaman. Napaiyak siya dahil sa unang beses may dumating sa buhay niya na hindi niya kailangang nakawin, dayain o ipilit. Isang biyayang ibinigay dahil minsan sa gitna ng ulan, pinili niyang hindi talikuran ang isang matandang kabayo. Pangako, bulong niya kay Hiraya, hindi ko ito gagamitin sa masama. Kung biyaya ito, dapat may makinabang na nangangailangan. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong darating. Hindi pa niya alam na ang maliit na kamang iyon ang magiging simula ng kanyang pag-angat. At hindi niya ring alam na sa malayo may mga matang sakim nang naghahanap ng panibagong pagkakakitaan mula sa puso ng bundok. Sa kabilang bahay ni Pedro nakatira si Aling Celia, isang matandang biyuda na dating labandera. Sa loob ng maraming taon, binuhay niya ang sarili sa paglalaban ng damit ng iba. Ngunit habang tumatanda, unti-unting bumigay ang likod niya. Minsan, hindi na siya makayuko. Minsan, umiiyak siya sa gabi dahil hindi siya makahanap ng pwesto sa pagtulog na hindi masakit. Isang umaga, narinig ni Pedro ang mahinang ungol mula sa bakuran ng matanda. "Aling Celia," tawag niya. "Ayos lang po ba kayo?" Nakita niya ang matanda na nakahawak sa baywang habang sinusubukang magsampay ng damit. "Pedro," sabi nito, pilit nakangiti. "Ayos lang ako. Matanda lang talaga. Parang sirang-silya na. Kahit anong ayos, umuuga pa rin." Natawa ng mahina si Pedro pero sumikip ang dibdib niya. "Wag na po kayong magsampay. Ako na." "Ay naku anak, marami ka ring trabaho." "Mas marami po kayong sakit," sagot niya. "Ako na po." Tinulungan niya si Aling Celia. Habang nagsasampay, napapansin niyang nanginginig ang mga kamay nito. Pagod na ang katawan ng matanda, ngunit wala itong pigpipilian. Kung hindi siya maglalaba, wala siyang pambili ng pagkain. Nang matapos, naalala ni Pedro ang kamang ginawa mula sa mahiwagang kahoy. Nagdalawang isip siya. Paano kung hindi gumana? Paano kung nagkataon lang na gumaan ang pakiramdam ko? Pero paano kung makatulong ito sa matanda? "Aling Celia," sabi niya, "may ginawa po akong kama. Gusto niyo po bang subukan?" "Ay Pedro, wala akong pambayad. Hindi ko po binebenta. Pahiram lang. Subukan niyo lang matulog doon ngayong gabi." Napatingin ng matanda sa kanya. "Anak, nahihiya ako." "Mas mahihiya po ako kung may pwede akong itulong tapos hindi ko ginawa." Kinagabihan, inilipat ni Pedro ang kama sa maliit na bahay ni Aling Celia. Hindi magara ang bahay nito. Isang silid, maliit na alan, lumang aparador at banig na halos manipis na sa tagal. Nang makita ng matanda ang kama, napahawak ito sa dibdib. "Napakaganda naman nito," sabi niya. "Parang hindi gawa sa retaso." "Galing po sa patay na kahoy sa gubat," sagot ni Pedro. Hindi niya muna sinabi ang hiwaga. "Matibay po iyan." Dahan-dahang humiga si Aling Celia. Sa una, kabado siya. Sanay ang likod niya sa sakit, kaya inaasahan niyang kikirot na naman ito. Ngunit ilang sandali pa lamang, napapikit siya. "Pedro," mahina niyang sabi, "bakit parang may mainit na kamay na humahaplos sa likod ko?" Kinabahan si Pedro. "Masakit po ba?" "Hindi. Ang gaan. Parang may nag-aalis ng bigat." Umupo si Pedro sa tabi ng pinto. "Matulog po kayo. Dito lang ako sandali." Hindi nagtagal, nakatulog si Aling Celia. Hindi yung mababaw na tulog ng taong pagod ngunit balisa. Mahimbing, payapa. May munting ngiti pa sa labi. Habang pinagmamasdan siya, napaluha si Pedro. Sa daming ginawa niyang kama, ngayon lang siya nakakita ng taong parang tunay na napapahinga dahil sa gawa ng kanyang kamay. Umuwi siya ng tahimik. Pagdating sa pagawaan, sinalubong siya ni Hiraya. "Gumana yata," bulong niya. Kung bukas gumising siyang maayos ang pakiramdam, hindi na ito basta muebles. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Pedro ng kahoy, narinig niya ang mabilis na yabag sa labas.
Pedro! Pedro! Lumabas siya at nakita si Aling Celia. Nakangiti ito. Hindi na nakahawak sa baywang. May luha sa mata ngunit masigla ang mukha. Anak, sabi nito, nanginginig ang tinig. Nakalimutan kong kung paanong matulog ng walang sakit. Kagabi, naalala ko. Napahawak si Pedro sa gilid ng pinto. Wala po kayong naramdaman? May naramdaman ako, sagot ng matanda. Ginhawa, parang akong binigyan ng bagong katawan. Ang likod ko hindi na parang binabayo. Ang tuhod ko magaan. Pati isipan ko parang luminaw. Napaluha si Pedro. Salamat po sa Diyos. Hinawakan ni Aling Celia ang kamay niya. Pedro, hindi ko alam kung paano mo ginawa iyon. Pero kung may iba pang taong katulad kong matagal nang hindi nakakapahinga, tulungan mo sila. Tumanggo si Pedro. Iyon din po ang iniisip ko. Kumalat agad ang balita. Una sa kapitbahay, pagkatapos sa kabilang purok. May matandang lalaki na may rayuma ang nagpunta. May tricycle driver na laging masakit ang balikat. May gurong puyat sa pagchichik ng papel. May inang hindi makatulog sa pag-aalala sa anak na may sakit. Hindi sila kayang singilin ni Pedro ng mahal. Ang ilan walang pera. Ang iba may dalang gulay, isda o itlog bilang pasasalamat. Pedro, sabi ng isang driver matapos makaupo sa upuang ginawa niya, parang nawala ang bigat ng manibela sa balikat ko. Hindi po ako doktor, muebles lang po ito. Hindi, sabi ng driver, pahinga ito at minsan iyon ang pinakakailangan ng mahirap. Tumama sa puso ni Pedro ang sinabi, pahinga. Iyon ang bagay na madalas wala ang mahirap. Hindi dahil ayaw nilang magpahinga, kung hindi dahil hindi nila kaya. Kapag tumigil sila, walang kikitain. Kapag walang kinita, walang kakainin. Habang dumadami ang lumalapit, mas lalong nag-iingat si Pedro. Hindi niya ipinagkakalat ang tungkol kay Hiraya. Sinasabi lang niyang espesyal ang kahoy mula sa mga patay na puno sa gubat, ngunit alam niyang hindi magtatagal, may makakapansin, may magtatanong, may magnanasa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ni Hiraya, sinabi niya, hindi ko alam kung kaya kong dalhin ito. Ang laking bagay ng hiwaga mo. Tumingin si Hiraya sa kanya. Pero pangako, dagdag niya, hindi ito magiging para lang sa mga mayayaman. Kung mayaman ang bibili, magbabayad sila ng tama. Pero ang mahirap na nangangailangan, tutulungan natin. Marhang yumuko si Hiraya. Sa malayo, sa gitna ng mga puno, may kumilislap na lunting liwanag. Parang may nakikinig, parang may nasisiyahan. At mula noon, nagsimula ang pangalan ni Pedro na kumalat hindi bilang hamak na karpintero na gumagamit ng retaso, kung hindi bilang lalaking gumagawa ng muebles na kayang magpahinga ng katawan at puso. Hindi nagtagal, ang maliit na paggawaan ni Pedro ay hindi na mapupuntahan ng tahimik. Araw-araw may kumakatok, may mga kapitbahay, may mga taga-kabilang barangay, may mga taong may dalang sulat mula sa kamag-anak na narinig ang balita. Ang iba ay gustong bumili. Ang iba ay gustong humiram kahit isang gabi. Ang iba naman ay gusto lang makita kung totoo ang sinasabi ng mga tao. Pedro, sabi ng mangkardo isang umaga, may naghahanap sa iyo, galing bayan. Baka naniningil, kabadong tanong ni Pedro. Hindi, nakakotse, dalawa pa. Napatingin si Pedro sa kanyang suot, may alikabok ang damit niya at may bakas ng barnis ang pinsi. Bago pa siya makapagpalit, huminto sa harap ng paggawaan ng isang itim na sasakyan. Bumaba ang isang babae na nakasuot ng maayos na damit at salamin. Kayo po ba si Pedro? Opo, pasensya na po sa itsura ng paggawaan. Ako si Miss Clarice Tan, may-ari ako ng wellness hotel sa lungsod. May nagsabi sa akin tungkol sa mga kama ninyo. Totoo bang nakakatulong ito sa pagtulog? Nakapasumot si Pedro.
Marami po ang nagsasabing gumagaan ang pakiramdam nila, pero hindi po ako nangangako ng himala. Karpintero lang po ako. Tumingin ang babae sa isang upuan na nasa gilid. Maari ko bang subukan? Opo. Umupo si Miss Clarice. Ilang sandali pa lamang, nagbago ang mukha niya. Mula sa formal at seryosong anyo, lumambot ang kanyang mga balikat. Napapikit siya. Ang tagal ko nang hindi nararamdamang tahimik ang isip ko, bulong niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo siya at humarap kay Pedro. Gusto kong umorder ng 10 kama at 20 upuan. Halos mahulog ang martilyo sa kamay ni Pedro. 10? 20? Ma'am, hindi ko po kaya agad iyon. Maghihintay ako. Magbabayad ako ng maayos. Nang sabihin nito ang halaga, naupo si Pedro. Mas malaki iyon kaysa kinita niya sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa halip na magdiwang agad, lumapit siya kay Hiraya kinagabihan. Hiraya, sabi niya, kaya ba natin ito? Ayokong abusuhin ka. Tahimik na tumingin ang kabayo. Hindi ito nagpakita ng pagod, ngunit alam ni Pedro na hindi dapat basta-basta gamitin ang hiwaga. Kaya gumawa siya ng patakaran. Patay na kahoy lamang ang gagamitin. Natumbang puno lamang. Walang buhay na puno ang puputulin. At hindi araw-araw gagamitin ang hiwaga ni Hiraya. Kailangan din itong magpahinga. Tinanggap ni Pedro ang order, ngunit sinabi niya kay Miss Clarice ang kondisyon. Ma'am, mabagal po akong gumawa. Hindi po ito pabrika. At ang kahoy po na gamit ko ay mula lamang sa patay o natumbang puno. Ngumiti ang babae. Mas mabuti. Yan ang hinahanap ng mga kliyente ngayon. Maganda, may kwento, at hindi sumisira sa kalikasan. Naging simula iyon ng pag-angat ni Pedro. Nang mailagay sa wellness hotel ang kanyang mga kama at upuan, dumami ang nakaranas ng kakaibang pahinga. May negosyanteng matagal nang may insomnia ang nakatulog ng 6 na oras ng tuloy-tuloy. May artista na laging pagod sa taping ang nagsabing parang na-reset ang kanyang katawan. May doktor na nagsabing hindi niya maipaliwanag ngunit may kakaibang calming effect ang muebles. Mula sa bibig ng mga tao, kumalat sa social media ang balita. Healing furniture made by a humble carpenter from Bundok Maralita. The chair that removes stress. The bed that gave me my first real sleep in years. Dumating ang mga vlogger, reporter at negosyante. Nung una, natatakot si Pedro humarap sa kamera. Sir Pedro, tanong ng isang reporter, ano po ang sikreto ng inyong muebles? Napatingin si Pedro kay Hiraya na nasa likod ng pagawaan. Ayaw niyang isiwala ang kabayo, kaya ngumiti siya at sumagot, pagmamahal po sa gawa at respeto sa kahoy. May special po ba kayong ginagamit na kimikal? Wala po. Mas naniniwala ako na kapag ang isang bagay ay ginawa ng may malasakit, nararamdaman niyon ng gagamit. Hindi yun buong katotohanan pero hindi rin kasinungalingan dahil totoo namang bawat mueble ay ginagawa niya ng may puso. Lumaki ang kita ni Pedro. Una, nabayaran niya ang utang kay Mang Cardo. Dinalhan pa ito ng bagong upuan para sa tindahan. Pedro, sabi ni Mang Cardo, sobra yata ito. Utang lang ang binayaran mo, bakit may upuan pa? Para hindi na sumakit ang likod nyo, para hindi na sumakit ang likod nyo habang nagbabantay ng tindahan. Umupo si Mang Cardo at napangiti. Ay anak, kung ganito ang upuan ko noon, baka hindi ako naging masungit sa mga nangungutang. Natawa si Pedro. Kaya pala minsan ang sungit nyo, Mang Cardo, back pain lang pala. Sa unang pagkakataon, tumawa lang malakas si Pedro nang walang kasamang bigat sa dibdib. Nagpatayo siya ng mas maayos na pagawaan. Hindi ang grande, ngulit malinis, maliwanag at ligtas. Gumuha siya ng mga manggagawa, hindi mga bihasang karpintero lang, kung hindi mga taong kailangan ng pagkakataon. Isang dating construction worker na natanggal sa trabaho. Isang binatang hindi nakapagtaral ngunit mahusay humawak ng martilyo.
Isang inang marunong magpakinis ng kahoy. Isang matandang manggagawa na ayaw nang tanggapin ng iba dahil mabagal na raw ang kilos. Dito, sabi niya sa kanila, walang taong walang halaga. Kung marunong kang matuto at marunong kang respetarin ng kahoy, may lugar ka dito. Tinuruan niya silang magtrabaho ng maayos. Hindi niya agad ipinakita ang hiwaga ni Hiraya. Ang mga kahoy na ginamit ay mga naproseso na at siya lamang ang kumukuha sa gubat kasama ang kabayo. Ngunit kahit hindi nila alam lahat, ramdam ng mga manggagawa na hindi ordinaryo ang paggawaan. "Boss Pedro," sabi ng binatang si Lito din ng isa, "bakit parang ang gaan ng pakiramdam dito? Sa dati kong trabaho, lagi akong kinakabahan. Dito, kahit pagod, hindi mabigat sa dibdib." Ngumiti si Pedro. "Siguro kasi walang sigawan dito, walang minimiliit." "Bago sa pakiramdam," sabi ni Lito. "Masasanay ka rin, dapat normal ang tratong tsinatsaman kang tao." Habang lumalaki ang pangalan niya, dumarami rin ang alok. May gustong gawing franchise ang kanyang negosyo. May gustong bilhin ang kanyang disenyo. May gustong kunin siya bilang mukha ng mamahaling brand. Ngunit palaging bumabalik si Pedro sa kanyang unang pangako kay Hiraya. Hindi dapat maging sakim. Hindi dapat mawala ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang bagong pagawaan, lumapit siya kay Aling Celia. "Pedro," sabi nito, "ang layo na ng narating mo." Napatingin siya sa paligid. May mga ilaw na, may maayos na bubong, may mga kahoy na nakasalansan, at may mga taong may trabaho dahil sa kanya. Ngulit sa puso niya, naroon pa rin ang alaala ng ulan, gutom at pagtanggi. "Hindi ko po malilimutan kung saan ako nang simula," sagot niya. "Dapat lang, kasi maraming yumayaman na nakakalimot sa daan pa uwi." Napatingin si Pedro kay Hiraya na tahimik na nanginginain sa damuhan. "Hindi po ako maliligaw," sabi niya. "May kasama akong marunong umamoy ng tamang daan." At sa dilim ng gabi, tila kuminang ang mga mata ni Hiraya. Habang mas lalong sumisikat ang healing furniture ni Pedro, mas lalong dumadami ang mayayamang bumibili. May tech CEO na nagpagawa ng executive chair dahil hindi raw siya makatulog sa daming inihisip sa kumpanya. May sikat na aktres na bumili ng kama para sa kanyang ina. May politiko ring gustong umorder, ngunit nang malaman ni Pedro na gusto nitong gamitin ng muebles para sa kampanya at litrato lamang, magalang niyang tinanggihan. "Sir Pedro," sabi ng tauhan ng politiko, "malaking exposure ito. Makikilala ka sa buong probinsya." "Hindi ko po kailangan ng exposure kung kapalit naman ay gamitin ang pahinga ng mahihirap para sa pagpapasikat," sagot ni Pedro. Hindi lahat nakaintindi sa kanya. May nagsabing sayang ang oportunidad, may nagsabing nagmamalaki na siya. Ngunit alam ni Pedro ang totoo. Ayaw niyang maging palamuti ang kanyang kabutihan. Ayaw niyang ang mga taong pagod at may sakit ay gawing background sa litrato ng makapangyarihan. Isang araw, dumating sa pagawaan ng isang lalaking construction worker. Marumi ang damit, bitbit ang lumang helmet at halos hindi makatayo ng tuwid. "Sir Pedro," nahihiya nitong sabi, "ako po si Nestor. Hindi po bibili. Wala po akong pera. Gusto ko lang pong sanang makita ang mga upuan. Sabi kasi ng kasama ko, nakakatanggal daw ng sakit sa likod." Napansin niya ang panginginig ng kamay nito. "Gaano nakatagal masakit ang likod mo?" "Matagal na po, pero hindi pwedeng tumigil sa trabaho. May 3 po akong anak." "Saan ka nagtatrabaho?" "Sa ginagawang kondominium sa bayan. 12 oras po minsan. Kapag hindi pumasok, walang sahod." Tumahimik si Pedro. Kilala niya ang ganoong pagod. Yun ang pagod na hindi lang nasa katawan kundi pati sa kaluluwa. Ang pagod ng taong gustong magpahinga pero takot mawalan ng kakainin. "Halika," sabi ni Pedro. "Umupo ka muna." "Ay, sir, baka mahal po iyan." "Hindi kita sinisingil." Dahan-dahang umupo si Nestor sa isang upuan gawa sa kahoy na nahawakan ni Hiraya. Ilang minuto lang, napapikit ito. Bumaba ang balikat.
Kumalma ang paghinga. Tumulo ang luha sa pisngi niya. "Sir," mahinang niyang sabi, "ngayon ko lang naramdaman na parang may nagsabing pwede akong magpahinga." Hindi nakasagot si Pedro. Para siyang sinaksak ng alaala. Naalala niya ang sarili noon. Kumakain ng kanin at asin, pagod na pagod ngunit kailangan pang magtrabaho. Nang makaalis si Nestor, hindi mapakali si Pedro. Buong araw tahimik siya. Napansin nito ni Aling Celia. "May problema ka ba, anak?" "Iniisip ko po," sagot ni Pedro. "Ang mga mayayaman kaya nilang bumili ng kama ko, pero ang mas nangangailangan sila pa ang walang kakayahang bumili." Ganyan talaga ang mundo. Madalas ang nangangailangan ng pahinga ay sa pang walang karapatang magpahinga. Umiling si Pedro. Hindi po dapat ganoon. Kinagabihan, kinausap niya si Hiraya. "Hiraya, gusto kong magtayo ng lugar. Hindi tindahan, hindi showroom. Lugar para sa mga mahihirap na pwedeng matulog, umupo, magpahinga. Libreng pahingahan." Lumapit ang kabayo at marahang itinukod ang noo niya sa kanyang balikat. "Payag ka?" tanong ni Pedro. Tila huminga ng malalim si Hiraya. Sa paligid, umihip ang malamig na hangin na may amoy ng dahon at lupa. Para kay Pedro, supat na yun sagot. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kinita niya upang bumili ng lote malapit sa pagawaan. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat para sa isang maaliwalas na gusla. Tinawag niya itong libreng pahingahan ni Hiraya. Sa loob nito, may mga simpleng kama, upuan, mahabang bangki at mesa gawa sa healing wood. May bahagi para sa matanda, may bahagi para sa mga manggagawang pagod. May maliit na silid para sa mga guro na puyat sa paghahanda ng lesson plan. May sulok para sa mga nanay na gustong umidlip habang ang anak ay binabantayan ng volunteer. May hardin sa labas kung saan pwedeng maglakad ang mga nagpapagaling. Sa unang araw ng pagbubukas, maraming nahiyang umasok. "Libre po talaga?" tanong ng isang matandang lalaki. "Opo," sagot ni Pedro. "Walang kailangang bilhin?" "Wala po." "Walang picture taking para sa Facebook?" Napangiti si Pedro. "Wala po. Pahinga po ito, hindi palabas." Doon nagsimulang pumasok ang mga tao. Si Nestor ang isa sa mga unang gumamit. Dumating din ang mga guro mula sa pampublikong paaralan. May nurse na galing night shift. May driver ng jeep na halos hindi na maituwid ang likod. May mangingisdang 3 gabi ng kulang sa tulog dahil sa unos. May lolang matagal nang natutulog sa banig na manipis. Habang pinagmamasdan sila ni Pedro, napuno ang puso niya ng kakaibang saya. Hindi ito katulad ng saya kapag may malaking order. Mas malalim ito, mas tahimik. Para siyang nakauwi sa dahilan kung bakit siya binigyan ng biyaya. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. Anak ito ni Nestor. "Kayo po ba si Sir Pedro?" "Oo, bakit?" "Salamat po. Sabi ni tatay, hindi na raw siya gaanong umiiyak sa gabi dahil sa sakit ng likod." Napayuko si Pedro. "Mabuti kung ganun." "Inayos niyo po ba si tatay?" Ngumiti siya. "Hindi ako ang nag-ayos. Pinahinga lang natin siya." Yinakap siya bigla ng bata. Nanigas si Pedro sa gulat. Pagkatapos ay marahang tinapik ang likod nito. Pagkaalis ng bata, tumalikod siya sandali upang punasan ng luha. Dumating si Lito, ang kanyang manggagawa. "Boss, umiiyak po kayo?" "Alikabok lang," sagot ni Pedro. "Boss, nasa hardin po tayo." "Alikabok pa rin." Minsan matapang ang alikabok. Natawa si Lito at natawa rin si Pedro. Gulit sa likod ng tawa, ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. Si Pedro, na dating walang maayos na higaan, ngayon ay nagbibigay ng pahinga sa mga taong tulad niya noon. Dumami pa ang kanyang programa. Nagbigay siya ng discounto sa mga maliliit na klinika, libreng upuan sa barangay health center at mga kama para sa shelter ng mga matatanda. Nagpatayo siya ng training program para sa mga kabataang hindi nakapag-aral.
Hindi lang sila tinuruan gumawa ng muebles, tinuruan din silang rumispeto sa kalikasan. Hindi tayo pumuputol ng buhay na puno. Paulit-ulit niyang paalala. Ang patay na kahoy pwedeng bigyan ng bagong buhay, pero ang buhay na puno, hayaan nating magbigay ng lilim, hangin at tahanan sa mga ibon. Habang lumalawak ang kabutihan ni Pedro, lalong tumibay ang hiwaga ni Hiraya. Mas kumikintang ang kahoy kapag alam ng kabayo na mapupunta ito sa nangangailangan. Ngunit kapag may bumibili na halata ang yabang at sakimang layunin, napapansin ni Pedro na ang kahoy ay hindi kasing liwanag. May pinipili ka rin pala kay Hiraya. Parang ikaw ang tunay na manager dito. Sumingal si Hiraya. Oo na, ikaw ang boss. Ako lang ang tagapako. Sa mga simpleng sandali iyon, nakikita ni Pedro na ang tunay na himala ay hindi lamang nasa kahoy. Nasa paraan nito ng gamit. Ang isang kama ay maaaring maging simbolo ng luho para sa mayayaman, ngulit maaari rin itong maging sagot sa dasal ng mahirap na matagal nang hindi nakakatulog. At pinili ni Pedro ang pangalawa. Ngunit habang lumalawak ang liwanag ng kanyang kabutihan, may aninong nagsisimula ring gumapang mula sa lungsod. Isang lalaking sanay na siya ang hari ng muebles. Isang lalaking hindi sanay na mas minamahal ang mga tao kaysa sa kanya. Ang pangalan niya ay Don Arturo Villacorte. Si Don Arturo Villacorte ay matagal nang kilala sa mundo ng mamahaling muebles. Ang kanyang showroom sa lungsod ay punong-puno ng chandeliers, makintab na sahig at mga upuan na hindi pwedeng upuan ng karamiwang tao dahil sa sobrang mahal. Sa bawat sulok, may karatalang nagsasabing Villacorte Royal Furnishings para sa tahanan ng makapangyarihan. Makapangyarihan. Iyon ang paboritong salita ni Don Arturo. Para sa kanya, ang muebles ay hindi ginawa para magbigay ng ginhawa. Ginawa ito para ipakita kung sino ang may pera. Kung mas mabigat, mas mahal. Kung mas bihira ang kahoy, mas maganda. Kung mas maraming taong hindi kayang bumili, mas mataas ang tingin niya sa produkto. Ang mahirap, sabi niya minsan sa kanyang mga tauhan, hanggang tingin lang. Ang muebles ko para sa mga taong may pangalan. Ngunit may lihim si Don Arturo. Marami sa kanyang kahoy ay galing sa iligal na pagputol sa kabundukan. May mga tauhan siyang pumapasok sa gabi, pumuputol ng matatandang puno at dinadala ang kahoy sa lihiming bodega. Kapag may nagtatanong, ipinapakita niya ang peking papeles. Kapag may opisyal na humahadlang, binabayaran niya. Kapag may manggagawang nagrereklamo, tinatanggal niya. Sa loob ng maraming taon, walang nakalaban sa kanya hanggang dumating ang pangalan ni Pedro. Una niya itong narinig mula sa isang kliyente. Don Arturo, sabi ng mayamang negosyante, pasensya na, hindi mo na ako kukuha ng kama sa inyo. May nakita akong healing bed mula sa karpintero sa bundok. Mas simple pero kakaiba ang tulog ko roon. Napataas ang kilay ni Don Arturo. Karpintero sa bundok? Oo, Pedro ang pangalan. Ang ganda ng kwenta niya. Sustainable pa raw ang gamit na kahoy. Napangiting malamig si Don Arturo. Kwento lang yan. Ang mahihirap, magaling magdrama para makabenta. Ngunit hindi lang isang kliyente ang nawala. Sunod-sunod. May hotel na lumipat kay Pedro. May artista na nag-post tungkol sa healing furniture. May tech CEO na bumili ng buong set para sa kanyang retreat house. Maging ang ilang dating loyal customer ni Don Arturo ay nagsimulang magtanong kung bakit walang ganong epekto ang kanyang mamahaling kama. Sa kanyang opisina, ibinato ni Don Arturo ang magazine kung saan nasa cover si Pedro. Mula retaso hanggang healing furniture, ang karpinterong nagbibigay pahinga sa bayan. Kalokohan, sigaw niya. Ako ang hari ng muebles sa bansang ito.
hindi isang hampas lupang may kabayo. Lumapit ang kanyang kanang kamay na si Brando, isang lalaking malapad ang katawan at laging may suot na itim na jacket. "Boss, gusto niyo pong ipasara natin ang pagawaan?" "Hindi agad. Alamin muna natin ang sikreto niya." Nagpadala si Don Arturo ng tao upang bumili ng isang upuan ni Pedro. Nang dumating ang upuan sa showroom, pinaupo niya rito ang kanyang sarili. Sa una, akala niya ay karaniwang kahoy lamang, ngunit matapos ang ilang minuto, naramdaman niyang gumagaan ang kanyang likod. Ang sakit sa batok na dala ng araw-araw na galit ay tila nabawasan. Napadilat siya. "Totoo nga," bulong niya. "Boss?" tanong ni Brando. May sikreto siya, hindi simpleng craftsmanship. Ipinatawag niya ang mga eksperto. Sinuri ang kahoy. Walang kemikal, walang ordinaryong varnish. Hindi nila matukoy kung paano naging ganoon katibay at kagaan ng epekto. "Baka po sa proseso," sabi ng isang tauhan. "Baka sa kahoy," sabi ng isa pa. "Baka sa kabayo," pabirong sabi ni Brando. Napatingin si Don Arturo. Anong kabayo? Nakita raw po ng mga tao, laging may matandang kabayo si Pedro kapag kumukuha ng kahoy. Naningkit ang mata ni Don Arturo. Matandang kabayo. Kinabukasan, personal siyang pumunta sa pagawaan ni Pedro. Dumating siya sakay ng mga haling sasakyan, suot ang puting Amerikana at relo na kayang bumili ng 10 bahay sa barangay. Pagbaba niya, napatingin ng mga manggagawa. Ramdam agad nila ang bigat ng presensya nito, hindi dahil kahanga-hanga, kundi dahil malamig. Lumapit si Pedro. "Magandang umaga po. Kayo po ba si Don Arturo Villacorte?" "Alam mo pala ako," sagot nito. "Opo, kilala po kayo sa furniture industry." "At ikaw naman," sabi ni Don Arturo habang tinitignan ang simpleng damit ni Pedro, ang karpinterong ginawang santo ng social media. Hindi nagustuhan ni Pedro ang tono, ngulit nanatili siyang magalang. "Ano po ang maitutulong ko?" "Bibilhin ko ang negosyo mo." Tumahimik ang paligid. "Pasensya na po," tanong ni Pedro. "Bibilhin ko ang brand mo, designs mo, supply mo, lahat. Bibigyan kita ng halagang hindi mo kayang kitain kahit magpako ka araw-araw hanggang tumanda ka." Mahigpit na napahawak si Pedro sa kapirasong kahoy sa kanyang kamay. "Hindi po binibenta ang negosyo ko." Tumawa si Don Arturo. "Lahat binibenta, may tamang presyo lang." "Hindi lahat." "Pedro, maging praktikal ka. Galing ka sa hirap, alam mo ang halaga ng pera. Bibigyan kita ng bahay, sasakyan, retirement. Hindi mo na kailangang magpakahirap." Napatingin si Pedro sa mga manggagawa niya, kay Lito, kay Aling Celia na nasa malapit, sa mga taong umaasa sa paggawaan. Pagkatapos, tumingin siya kay Hiraya na nakatayo sa lilim ng puno. "Galing nga po ako sa hirap, kaya alam ko rin po ang pakiramdam ng inaagawan ng dignidad. Ang negosyong ito hindi lang para sa akin, para ito sa mga taong binigyan ng trabaho, para sa mga mahihirap na nakakapagpahina, para sa bundok na hindi namin sinisira." Nawala ang ngiti ni Don Arturo. "Maganda ang speech mo, pero tandaan mo, hindi nagtatagal ang mga taong tumatanggi sa akin. Kung ganun po, baka panahon na para may tumagal." Nagkatinginan sila. Sa pagitan ng dalawang lalaki, parang nagbanggaan ang dalawang mundo. Ang mundong naniniwalang lahat ay mabibili at ang mundong naniniwalang may mga bagay na dapat ingatan. Bago umalis, napatingin si Don Arturo kay Hiraya. Tumagal ang tingin niya sa matandang kabayo. Nakita yon ni Pedro at biglang nakinabahan. "Magandang kabayo," sabi ni Don Arturo, kahit matanda. Lumapit ng kaunti si Pedro kay Hiraya. "Kaibigan ko po siya." "Kaibigan?" Malamig na numiti si Don Arturo. "Ang hayop, Pedro, ginagamit, hindi kinakaibigan." Doon unang nakaramdam si Pedro ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Hiraya. Pagkaalis ni Don Arturo, lumapit si Pedro sa kabayo at hinaplos ang noo nito. "Hiraya," bulong niya, "may masama akong kutob."
Nakadungaw sa kanila si Aling Celia. Mag-ingat ka anak, ang taong sanay mang-angkin hindi natutuwa kapag may hindi niya makuha. Sa showroom ni Don Arturo, naglalakad siya ng pabalik-balik. Hindi niya matanggap ang pagtanggi ni Pedro. Para sa kanya, ang pagtanggi ay insulto at ang insulto ay dapat pinagbabayaran. Brando, tawagan niya. Opo, boss. Alamin mo kung saan niya itinatago ang kabayo at kung paano siya kumukuha ng kahoy. Boss, kukunin po ba natin? Ngumiti si Don Arturo. Walang init ang ngiting iyon. Hindi. Hihiramin lang natin. Permanently. At sa gabing iyon, habang tahimik ang bundok Maralita, nagsimula ang planong maglalagay sa panganib kay Hiraya, kay Pedro at sa buong hiwagang ibinagkatiwala sa kanila ng kagubatan. Matapos ang pagbisita ni Don Arturo, naging mas maingat si Pedro. Pinapapasok niya si Hiraya sa mas ligtas na silungan tuwing gabi. Naglagay siya ng ilaw sa paligid ng pagawaan. Kinausap niya ang mga manggagawa na huwag basta magpapasok ng hindi kilala. Ngunit kahit gaano siya mag-ingat, hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Boss, sabi ni Lito isang gabi, baka naman sobra na ang pag-aalala niyo. Sana nga, sagot ni Pedro habang inaayos ang kandado sa pintuan ng silungan. Pero may mga taong kapag hindi nakuha ang gusto, gumagawa ng masama. Lumapit si Aling Celia na may dalang mainit na salabat. Uminom ka muna. Ilang gabi ka nang kulang sa tulog. Salamat po. Hindi lang si Hiraya ang kailangang alagaan, Pedro. Pati sarili mo. Napangiti siya ng maina. Parang kayo rin po, Aling Celia. Laging may sermon. Sermon ng matanda, gamot sa matigas ang ulo. Sa kabila ng biro, ramdam ni Pedro ang bigat ng gabi. Si Hiraya ay tahimik lamang, ngunit tila alisto. Madalas itong tumingin sa direksyon ng gubat, pagkatapos ay sa kalsada pababa ng bundok. Bandang hating gabi, nagsimulang umambon. Natulog si Pedro sa maliit na upuan malapit sa silungan ni Hiraya. Ayaw niyang iwan ang kabayo. Ngunit sa sobrang pagod, napapikit din siya. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang luntiang gubat. Nakatayo roon ang babaeng nakita niya noon, ang diwatang luntian. Ngulit ngayon, malungkot ang mukha nito. Pedro, sabi ng diwata, ang hiwaga ay sinusubok kapag dumating ang sakim. Hindi ko po hahayaang makuha nila si Hiraya, sagot ni Pedro sa panaginip. Hindi sapat ang lakas ng kamay. Kailangan ng tibay ng puso. Bago pa niya maunawaan ang ibig sabihin, nagising siya sa malakas na singhal ni Hiraya. Hiraya! Tumayo siya agad. May mga anino sa labas ng silungan. 3 lalaki ang pumasok sa bakuran. May dala silang lubid, takip sa mata at pampatulog na injeksyon. Hoy, anong ginagawa niyo? Sumugod siya ngunit sinalubong siya ng isa sa mga lalaki at itinulak. Bumagsak siya sa putik. Sumakit ang kanyang balikat. Walang personalan, Pedro, sabi ni Brando na lumabas mula sa dilim. Trabaho lang. Trabaho ang magnanakaw ng kabayo? Mas mahalaga siya kaysa inaakala mo. Nagpumigla si Hiraya habang sinusubukang lagyan ng lubid. Kahit matanda, lumaban ito. Tumayo si Pedro kahit masakit ang katawan at sinugod ang lalaki sa tabi ng kabayo. Huwag niyo silang saktan. Natamaan siya sa tiyan. Napaluhod siya. Mulit gumapang pa rin siya palapit kay Hiraya. Sa puso niya, bumalik ang alaala ng gabing nakita niya ang kabayo sa ulan. Mahina, sugatan at iniwan. Hindi niya hahayaang maulit yon. Pedro! Sigaw ni Lito mula sa kabilang gusali. Nagising ang ilang manggagawa. Tumakbo silang labas ngunit may iba pang tao ni Don Arturo na humarang. Nagkagulo, may sigawan, iyakan at tunog ng mga bagay na nababasag. Si Aling Celia ay lumabas din, naninginig ngunit matapang. Mga walang puso kayo, sigaw niya. Matandang kabayo na nga, sasaktan niyo pa?
Itinaas ni Brando ang kamay. Bilisan nyo! Isakay nyo na! Nagawa nilang itali si Hiraya. Nang subukan nilang hilahin, napasigaw si Pedro. Hindi lang dahil sa galit sa puso, kundi dahil sa takot na baka mawala ang kaibigang naging sandalan niya sa pinakamadilim niyang araw. Hiraya! Sigaw niya. Lumaban ka! Tumingin sa kanya ang kabayo. Sa mga mata nito, nakita ni Pedro ang lungkot. Gulit wala itong takot. Hanalip, parang may hinihintay. Dinala ng mga lalaki si Hiraya sa truck. Subukang tumayo si Pedro ngulit nang hina siya. Dumuduo ang labi niya. Si Lito ay napigilan ng dalawang lalaki. Si Aling Celia ay umiiyak. Umandar ang truck pababa ng bundok. Sa gitna ng ulan, naiwan si Pedro sa putik. Nakalahad ang kamay. Parang naagawan ng huling pamilya. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Tulungan siya ni Lito tumayo. Boss, susundan natin sila. Oo, sabi ni Pedro kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ko siya iiwan. Samantala, dinala si Hiraya sa lihim na bodega ni Don Arturo sa gilid ng lungsod. Doon nakaimbak ang mga iligal na pinutol na kahoy. Malalaking trogso mula sa matatandang puno. Ilang daang taong ulang. Pinutol ng walang paalam sa lupa. Sa loob ng bodega, mabigat ang hangin. Amoy dagta, alikabok at kasakiman. Nakatayo si Don Arturo sa gitna, nakangiti. Kaya ikaw pala ang sikreto, sabi niya habang nilalapitan si Hiraya, isang matandang kabayo. Suminghal si Hiraya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Gagamitin lang kita. Inutusan niya ang mga tauhan na dalhin ng isang lumang troso sa harap ni Hiraya. Pakiskisin niyo siya roon. Ngunit hindi gumalaw si Hiraya. Kahit hilahin, kahit takutin, nanatili itong nakatayo. Napikon si Don Arturo. Hayop ka lang, susunod ka. Hinampas niya ng tungkod ang lupa malapit sa paa ni Hiraya. Hindi tinamaan ng kabayo. Ngulit sapat yun para magdilim ang paligid. Biglang umihip ang hangin sa loob ng saradong bodega. Napatingin ang mga tauhan sa paligid. Boss, sabi ni Brando, bakit may hangin? Ang mga troso sa bodega ay nagsimulang umingit. Ang mga ugat na putol na matagal ng tuyo ay gumalaw. Unti-unti, parang muling nagigising. Sa labas, paparating si Pedro, Lito, Mangcardo, Nestor at ilang taong natulungan ni Pedro. Wala silang armas, may dala lang silang tapang, lubid, flashlight at paniniwalang hindi dapat hayaang manalo ang kasakiman. Pagdating nila sa bodega, nakita nilang nakabukas ang pinto at may kakaibang lunti ang liwanag sa loob. Boss, bulong ni Lito, ano yun? Hindi sumagot si Pedro. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa buong katawan. Pumasok siya. Sa loob, nakita niya si Hiraya, nakatayo sa gitna ng umiikot na liwanag. Ang mga iligal na troso ay gumagalaw sa paligid. Si Don Arturo ay napaatras, takot ngunit pilit na nagagalit. Anong ginawa mo? Sigaw nito kay Hiraya. At doon, mula sa liwanag, lumitaw ang isang babae. Mahaba ang buhok na parang agos ng dahon. Ang mga damit niya ay yari ng liwanag ng kagubatan. Ang mga mata niya ay malalim na parang lumang ilog. Lumuhod si Pedro nang hindi sinasadya. Kayo, bulong niya. Kayo ang nasa panaginip ko. Tumingin ang babae sa kanya. Ako ang diwatang luntian, tagapangalaga ng bundok Maralita. At si Hiraya ay hindi ninyong pag-aari. Nanginginig si Don Arturo, ngulit pilit na tumayo ng tuwid. Sino ka man, wala kang karapatan sa bodega ko. Tumingin ang diwata sa mga troso. Bodega mo? Ang mga punong ito ay pinutubo ng lupa, inalagaan ng ulan, pinatibay ng panahon. Ninakaw mo sila sa kagubatan at tinawag mong iyo. Negosyo ito! Hindi negosyo ang pagwawasak. Lumapit ang diwata kay Hiraya at hinaplos ang noo niya.
Sa sandaling iyon, nakita ni Pedro ang anyo ng kabayo na nagbago sa liwanag. Hindi na matanda at payat, kundi maringal, malakas at may balahibong tila sinikatan ng buwan. Si Hiraya ay ang aking kabayo, tagapagdala ng pahinga sa mga nilalang ng bundok. Nang ipagtanggol niya ang mga sagradong puno laban sa mga taong tulad mo, nasugatan at napadpad sa mundo ng tao, ginamit, pinahirapan, itinapon. Tumingin ang diwata kay Pedro. Ngunit may isang taong mahirap, gutom at pagod na piniling kumupkop sa kanya. Naluha si Pedro. Hindi ko po alam kung sino siya noon. Naawa lang po ako. Iyon ang dahilan kung bakit kakarapat dapat. Ang tunay na kabutihan ay ginagawa kahit walang kapalit na inaasahan. Nanginginig si Don Arturo. Drama lang yan. Akin ang kabayo. Nasa bodega ko siya. Biglang lumiwanag ang mata ng diwata. Walang nilalang ng hiwaga ang magiging pag-aari ng taong sakim. Tumunog ang buong bodega. Ang mga ugat mula sa mga troso ay humaba, gumapang sa sahig at pumulupot sa mga kahon ng peking papeles. Bumukas ang mga kabinet at lumitaw ang mga dokumento, mga resibo ng iligal na pagputol, listahan ng binayarang opisyal, nangalan ng mga tauhan, lokasyon ng mga pinutol na puno. Doon nagbago ang lahat. "Hindi!" sigaw ni Don Arturo. Lumapit si Pedro kay Hiraya. Yinakap niya ang leeg nito. "Akala ko nawala ka na." Isinandal ni Hiraya ang ulo sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang init ng paghinga niya upang sabihin na naroroon pa rin siya. Ang gabing iyon ang simula ng pagbagsak ni Don Arturo Villacorte. Hindi agad nawala ang galit ni Don Arturo. Kahit kaharap niya ang diwatang luntian, pilit pa rin niyang pinapanghahawakan ng yabang na matagal niyang naging sandata. "Hindi ninyo ako kayang sirain," sabi niya kahit nanginginig ang boses. "May koneksyon ako, may pera ako, may abogado ako." Tumingin sa kanya ang diwata. "Ang pera mo ay mula sa mga punong pinaiyak mo. Ang koneksyon mo ay mula sa takot ng mga taong binayaran mo. Ang abogado mo ay hindi kayang ipagtanggol ka sa lupaing ninakawan mo." Biglang yumanig ang buong bodega. Ang mga mamahaling muebles na nakasalansang sa gilid, mga mesa, aparador, headboard at cabinet na gawa sa iligal na kahoy ay nagsimulang pumutok. Una, maliit na bitak. Pagkatapos, lumaki. Lumabas mula sa loob ang anay. Hindi karaniwan ng dami, parang alon ng puting galit. "Boss!" sigaw ni Brando. "Nasisira ang stocks!" "Pigilan nyo!" sigaw ni Don Arturo. Ngunit paano pipigilan ang galit ng kagubatan? Ang mga ugat ay gumapang sa dingding. Ang sahig na semento ay nagbitak. Mula sa mga siwang, tumubo ang maliliit na halaman. Ang dating malamig at madilim na bodega ay napuno ng amoy ng lupa, ulan at mga punong gustong mabuhay muli. Hindi pinatay ng diwata ang mga tao ni Don Arturo. Hindi niya sila sinaktan ng walang dahilan, ngunit binalot sila ng ugat sa paa upang hindi makatakas. Pinilit silang panoorin ang bunga ng kanilang ginawa. "Bakit?" sigaw ng isa sa mga tauhan. "Utos lang naman sa amin." Lumapit ang diwata sa kanya. Ang kamay na pumuputol ay may pananagutan kahit inutusan lamang, ngunit may daan pa para magbago. Napayuko ang tauhan. Si Pedro, habang nakatayo sa tabi ni Hiraya, ay hindi nakaramdam ng saya sa nakikita. Oo, galit siya sa ginawa nila. Oo, sinaktan nila siya at tinangkang nakawin ng kaibigan niya. Ngunit hindi niya kayang magsaya sa pagbagsak ng iba. Ang gusto niya ay hustisya, hindi paghihinging. Napansin ito ng diwata. "Pedro," sabi nito, "bakit mabigat pa rin ang puso mo?" "Dahil kahit masama ang ginawa nila, ayokong maging katulad nila. Ayokong matuwa sa paghihirap ng iba." Ngumiting bahagya ang diwata. "Kaya ka pinagkatiwalaan ng hiwaga." Tumingin siya kay Don Arturo.
Hindi kita pupuksain, ngulit dadalhin mo ang bigat ng ginawa mo. Itinaas ng diwata ang kamay. Isang luntiang liwanag ang bumalot kay Don Arturo. Napasigaw ito, hindi sa pisikal na sakit, kundi sa takot. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang kulay abong marka na parang balat ng tuyong kahoy. Mula sa gabing ito, sabi ng diwata, bawat kahoy na hahawakan mo ng may kasakiman ay magiging marupok. Bawat muebles na gagawin mo mula sa iligal na pinutol na puno ay mabubulok bago pa mabenta. Bawat pagtatangkang pagtakpan ng iyong kasalanan ay lalabas parang ugat na sumisibol sa lupa. Hindi! Sigaw ni Don Arturo. Negosyo ko iyon! Negosyong itinayo sa pagwasak, sagot ng diwata. Kung nais mong mawala ang sumpa, magtanim ka. Isauli mo sa bundok ang kinuha mo. Bayaran mo ang mga manggagawang inapi mo. Aminin mo sa publiko ang iyong ginawa. At sa bawat punong pinutol mo, 10 puno ang itatanim mo at aalagaan hanggang mabuhay. Napahandusay si Don Arturo sa sahig. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Lumapit si Pedro. Hindi niya alam kung bakit, ngulit may bahagi ng puso niyang gustong magsalita. Don Arturo, sabi niya, marami kang nasira, pero kung totoong magbabago ka, huwag mong gawin dahil takot ka sa sumpa. Gawin mo dahil naintindihan mong mali ka. Tumingin sa kanya si Don Arturo, puno ng galit at hiya. Pinapangaralan mo ako? Hindi, sagot ni Pedro. Sinasabi ko lang ang sana sinabi rin sa akin kung ako ang naligaw. Dumating ang mga pulis at opisyal ng kalikasan, tinawag ng mangkardo at ng mga manggagawang kasama ni Pedro. Dahil sa mga dokumentong inilabas ng hiwaga, hindi na naitago ni Don Arturo ang kasalanan. Kinuna ng litrato ang bodega, ang iligal na troso, ang pekeng papeles at ang pinsalang ginawa ng kanyang negosyo. Sa kinabukasan, laman ng balita ang pagbagsak ng Villacorte Royal Furnishings. Ngunit hindi larawan ni Don Arturo ang pinakatumatak sa mga tao. Ang tumatak ay ang larawan ni Pedro na nakatayo sa tabi ng matandang kabayong si Hiraya. Hawak ang lubid ngunit hindi para itali ito, kundi para gabayan pauwi. Maraming reporter ang nagpunta sa kanya. Sir Pedro, kayo po ba ang dahilan kung bakit nabunyag si Don Arturo? Umilin siya. Hindi po ako. Ang kagubatan po ang naningil. Naniniwala po ba kayo sa diwata? Sandali siyang tumingin kay Hiraya. Naniniwala po ako na may mga bagay sa mundo na hindi natin dapat abusuhin dahil hindi natin nauunawaan. Anong masasabi niyo kay Don Arturo? Huminga ng malalim si Pedro. Sana magbago siya at sana hindi na hintayin ng ibang tao ang parusa bago matutong rumispeto sa kalikasan. Pagkatapos ng insidente, lalo pang sumikat si Pedro, ngulit kasabay ng kasikatan ang mas mabigat na responsibilidad. May gustong gawing pelikula ang buhay niya, may gustong gamitin si Hiraya sa advertisement, may gustong magbayad ng milyon para makita ang kabayo. Tinanggihan ni Pedro ang lahat. Si Hiraya ay hindi palabas, sabi niya. Hindi siya produkto, kaibigan siya. Mas lalo siyang minahal ng mga tao dahil doon. Ngunit para kay Pedro, hindi papuri ang mahalaga. Mas mahalaga na ligtas si Hiraya. Mas mahalaga na hindi na muling maabuso ang hiwaga. Isang gabi, pagkatapos ng lahat, nagpunta si Pedro sa gubat kasama si Hiraya. Doon sa ilalim ng malaking punong hindi naputol, lumitaw muli ang diwatang lunting. Pedro, sabi nito, maaari ko nang kunin si Hiraya pabalik sa kaharian ng mga diwata. Doon, hindi siya masasaktan. Doon, malaya siyang tatakbo sa mga lupaing hindi naaabot ng kasakiman ng tao. Nanikip ang dibdib ni Pedro. Alam niyang hindi niya pag-aari si Hiraya. Alam niyang kung gugustuhin ng kabayo bumalik, dapat niya itong pakawalan. Lumapit siya kay Hiraya at hinaplos ang noo nito. Kung gusto mong umuwi, bulong niya. Hindi kita pipigilan. Salamat sa lahat.
Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit mahirap akong tao. Salamat dahil binigyan mo ng halaga ang mga kamay kong laging tinatawaran. Tumingin si Hiraya sa diwatang luntian. Pagkatapos, tumingin kay Pedro. Dahan-dahan, lumapit ito sa karpintero at isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Napaluha si Pedro. Ngumiti ang diwata. Pinili ka niya, hindi bilang amo, kundi bilang kaibigan. Pwede po siyang manatili? Mananatili siya habang ginagamit mo ang hiwaga sa kabutihan. Ngunit tandaan mo, Pedro, ang biyayang hindi inaalagaan ay kusang nawawala. Opo, sagot ni Pedro. Pangako po. Mula sa gabing iyon, mas naging malinaw kay Pedro ang kanyang tungkulin. Hindi sapat na gumawa ng muebles, hindi sapat na tumulong sa mahihirap. Kailangan niyang protektahan ang pinagmumulan ng lahat, ang bundok, ang gubat, at ang mga nilalang na walang boses laban sa kasakiman. At doon, nagsimula ang kanyang pinakamalaking pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, ang dating maliit na pagawaan ni Pedro ay naging isang malaking ngunit payapang lugar. Hindi ito mukhang pabrika ng mga mayayaman, mas mukhang itong komunidad. May pagawaan, training center, hardin, pahingahan, klinik at malawak na pastulan para sa mga kabayong inabandona o sinaktan ng dating amo. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang malaking karatula. Hiraya Healing Furniture and Nature Works. Muebles na nagbibigay pahinga, hanap buhay na nagbibigay pag-asa, at kagubatan na nagbibigay buhay. Hindi na lamang sa bayan kilala si Pedro. Dumarating ang orders mula sa Maynila, Cebu, Davao at maging sa ibang bansa. May mga hotel sa Japan na gustong bumili ng healing beds. May wellness center sa Europe na humihiling ng upuan. May mga hospital na gustong magpagawa ng recovery furniture para sa mga pasyenteng pagod sa gamutan. Ngulit mahigpit pa rin ang patakaran ni Pedro. Limitado ang produksyon. Walang buhay na kulo ang pinuputol. Bawat kahoy ay dapat mula sa patay, natumba o legal at sustainable na pinagkukugnan. Bawat malaking order mula sa mga mayayaman ay may katumbas na libreng muebles para sa mga mahihirap na pasilidad. Sir Pedro, sabi ng isang foreign buyer sa isang video call, "We can pay triple if you increase production." Ngumiti si Pedro. Salamat po, pero hindi namin minamadali ang kalikasan. But demand is high. Pahinga po ang binibenta namin. Nakakahiya naman kung ang gumawa nito ay hindi marunong magpahinga. Natawa ang mga kasama niya sa opisina. Kahit yumaman na siya, simple pa rin magsalita si Pedro. Hindi siya naging mayabang. Ang suot niya ay malinis ngungit payak. Ang kamay niya ay may kalyo pa rin dahil patuloy siyang gumagawa. Ayaw niyang maging boss na utos lang ng utos. Minsan, may batang trainee na nagtanong sa kanya, "Sir Pedro, yamaman na po kayo. Bakit kayo nagpapako pa rin?" Tinignan niya ang martilyo sa kamay. Para maalala ko kung saan ako nagsimula. Hindi niyo po ba gustong magpahinga na lang? Gusto ko. Pero iba ang pahinga ng taong tumatakbo palayo sa trabaho at iba ang pahinga ng taong masaya sa ginagawa niya. Lumaki rin ang libreng pahingahan ni Hiraya. May mga sangay na ito sa iba't ibang bayan. Hindi man lahat ng kama roon ay gawa sa pinakabihirang healing wood. Bawat isa ay ginawa ng may parehong prinsipyo, dignidad, ginhawa at malasakit. Ang mga mahihirap ay hindi pinaparamdam na sila ay charity case. Tinatrato silang bisita. Sa isang sangay, may nakasulat sa dingding, "Ang pagod ng mahirap ay hindi dapat baliwalain." Madalas bumisita si Pedro sa mga pahingahan. Ayaw niyang puro pangalan na lang ang naroon. Gusto niyang makita ang mga tao. Gusto niyang marinig ang kwento nila. Isang gabi, nakita niya si Nestor, ang dating construction worker na mayon ay supervisor na sa training program.
Tinuturuan nito ang mga bagong manggagawa kung paano pumili ng kahoy. "Nestor," tawag ni Pedro, "kumusta ang likod mo?" Ngumiti ito. "Mas maayos na po at mas maayos na rin ang buhay. Nakapag-aral na ang panganay ko." "Magaling." "Dahil po sa inyo." Umiling si Pedro. "Hindi dahil sa akin, dahil sa sipag mo. Binigyan ka lang ng pagkakataon. Pero kayo po ang nagbukas ng pinto." Napatingin pula si Pedro sa malayo. "May nagbukas din ng pinto para sa akin, isang matandang kabayo." Sa paglipas ng panahon, binili ni Pedro ang malaking bahagi ng bundok Maralita, hindi para angkinin, kundi para protektahan. Ginawa niya itong Hiraya Nature Reserve. Bawal doon ang iligal na pagputol ng puno, panghuhuli ng hayop at anumang gawaing makakasira sa kalikasan. Ngunit bukas ito sa mga bata, estudyante, magsasaka, manggagawa at sino mang gustong matuto kung paano alagaan ang gubat. Sa Nature Reserve, malayang tumatakbo si Hiraya. Matanda pa rin ito, ngunit hindi na payat. Makintab ang balahibo, matatag ang tindig at payapa ang mga mata. Kasama nito ang iba pang kabayong iniligtas ni Pedro. Mga dating kalesang iniwan, kabayong nasaktan sa karera, kabayong pinabayaan ng amo. "Para kang mayor ng mga kabayo," biro ni Pedro minsan habang pinapakain si Hiraya ng pinakamalusog na dama. Sumingal si Hiraya. "Oo na, gobernador pala." May mga araw na pumupunta ang mga bata sa pastulan. Tinuturuan sila ni Pedro na huwag matakot, ngunit huwag ding maging pabaya. "Ang hayop," sabi niya, "hindi laruan, hindi rin gamit. May pagod din sila, may takot, may alaala. Kapag inalagaan mo sila, hindi man sila magsalita, mararamdaman nila." Isang batang lalaki ang nagtanong, "Sir Pedro, totoo po bang mahiwaga si Hiraya?" Napatingin si Pedro sa kabayo. Lumapit si Hiraya sa bata at marahang hinawakan ng nguso ang kanyang talad. Ngumiti si Pedro. Lahat ng nilalang na minamahal ng tama, nagiging mahiwaga. Sa kabilang banda, si Don Arturo Villacorte ay hindi na gaya ng dati. Matapos mabunyag ang kanyang krimen, nawala ang karamihan sa kanyang yaman. Napilitan siyang humarap sa kaso, magbayad ng malaking multa at isara ang maraming bahagi ng kanyang negosyo. Sa simula, galit siya. Sinisi niya si Pedro, ang diwata, ang mga tauhan, ang gobyerno, lahat, maliban sa sarili. Pero totoo ang sumpa. Bawat susubukan niyang gawing muebles mula sa iligal na kahoy ay nabubulok. Bawat pekeng papeles ay nabubunyag. Bawat kasinungalingan ay may katapat na ebidensyang lumalabas. Sa huli, napagod din siyang lumaban. Isang araw, nagpunta si Don Arturo sa bundok Maralita. Hindi siya naka-Amerikana. Wala siyang bodyguard. May dala siyang isang maliit na punla. Nakita siya ni Pedro sa entrance ng Nature Reserve. "Bakit ka nandito?" tanong ni Pedro. Matagal bago sumagot si Don Arturo. "Hindi pa rin nawawala ang sumpa." "Dahil ba gusto mong mawala ang sumpa kaya ka nandito?" Napayuko si Don Arturo. "Nung una, oo. At ngayon?" Tumingin ito sa bundok. "Ngayon, hindi ko alam. Pagod na akong magalit. Pagod na akong magkunwaring tama ako." Tahimik si Pedro. "Hindi ako hihingi ng tawad para lang patawarin mo agad. Hindi ganun kadali. Marami akong sinira. Pero kung papayag ka, gusto kong magtanim." Tinignan ni Pedro ang punla sa kamay nito. Naalala niya ang sinabi ng diwatang luntian, "May daan pa para magbago." "Hindi sa akin ang bundok, tagapag-alaga lang ako. Kung magtatanim ka, aalagaan mo. Hindi picture lang. Hindi press release, araw-araw mong babalikan." Tumanggo si Don Arturo. "Gagawin ko. Kung magsisinungaling ka, malalaman ng gubat." "Alam ko."
Mula noon, nagsimulang magtanim si Don Arturo. Hindi naging madali. Maraming tao ang hindi agad naniwala. May nagalit, may nangutya, may nagsabing palabas lang. Ngunit tahimik siyang pumatuloy. Hindi naging dida ang pagbabago niya. Hindi rin siya naging kaibigan agad ni Pedro. Ngunit natutunan niyang ang paghihingi ng tawad ay hindi isang eksena lamang. Ito ay mahabang trabaho. Isang gabi, habang naglalakad si Pedro sa nature reserve, lumitaw muli ang diwatang luntian sa ilalim ng buwan. Sa tabi niya, nakatayo si Hiraya. "Pedro," sabi ng diwata, "malayo na ang narating mo. Dahil po sa inyo, dahil kay Hiraya. Dahil sa puso mong hindi naging bato kahit maraming beses kang dinurog ng hirap." Napayuko si Pedro. "Minsan po natatakot pa rin ako. Baka isang araw magkamali ako. Baka lamunin ako ng yaman." Ang taong natatakot magkamali ay may pag-asa pang manatiling tama. Basta wag mong kakalimutan ang gabing nakita mo si Hiraya sa ulan. Hindi makapagsalita si Pedro. Muling bumalik sa isip niya ang gabing iyon, ang putik, ang lamig, ang karatalang nagsasabing luma na at bahala na kung sino ang kukuha, ang matandang kabayo na halos mamatay sa tabi ng daan. Kung noong gabing iyon pinili niyang dumaan lang, wala ang lahat ng ito. Wala ang pagawaan, wala ang pahingahan, wala ang nature reserve, wala ang pag-asa ng maraming taong natulungan. Lumapit siya kay Hiraya at inakap ito. "Salamat," bulong niya. "Hindi dahil pinayaman mo ako. Salamat dahil tinuruan mo ang itinapon ng mundo ay pwedeng maging pinakamahalagang biyaya." Ipinikit ni Hiraya ang mga mata nito at marahang huminga. Pagkalipas ng maraming taon, mas lalong lumawak ang pangalan ni Pedro. Tinawag ng mga magazine siyang hari ng mahiwagang muebles. Tinawag ng mga negosyanteng inspirasyon. Tinawag ng mga mahihirap na kaibigan. Tinawag ng mga batang tagapag-alaga ng kabayo. Ngunit kapag tinatanong siya kung ano talaga siya, simple lang ang sagot niya. "Karpintero pa rin ako. Nagkataon lang na may kaibigan akong kabayo." Sa kanyang lumang bahay na hindi niya tuluyang giniba kahit may bago na siyang tirahan, nakatago pa rin ang unang bangko na ginawa niya mula sa retaso. Hindi ito mahiwaga. Hindi ito kumikinlang parang marble. May gasgas, may tabingi, at halatang gawa ng panahong hirap pa siya. Minsan doon siya umuupo kapag gusto niyang maalala ang dati. Isang hapon, nakita siya roon ni Aling Celia. "Pedro," sabi ng matanda, "bakit dito ka pa rin umuupo? Ang dami mo ng magagandang upuan." Hinaplos ni Pedro ang lumang bangko. "Ito po ang nagpapaalala sa akin na minsan ako ang laging tinatawaran. At ngayon po, sinisikap kong walang taong maramdaman na tinatawaran ang halaga niya." Napangiti si Aling Celia. "Mabuti. Kasi ang yaman, madaling makita sa bahay. Pero ang tunay na yaman, nakikita sa hindi mo nakakalimutan." Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa likod ng bundok Maralita, makikita si Pedro at Hiraya sa malawak na damuhan. Ang dating mahirap na karpintero at ang dating inabandonan ng kabayo ay magkatabi. Hindi amo at alaga, hindi negosyante at lihim ng negosyo, kundi dalawang nilalang na minsang itinapon ng mundo, ngulit piniling bumangon ng magkasama. Sa paligid nila, tumutubo ang mga punong itinanim ng mga taong nagbago. Sa pahingahan, may mga manggagawang natutulog ng mahimbing. Sa pagawaan, may mga kabataang natututong gumawa ng muebles ng may respeto. Sa nature reserve, may mga hayop na malaya. At sa puso ni Pedro, may kapayapaang hindi nabibili ng kahit anong halaga. Dahil natutunan niya ang pinakamahalagang aral, ang tunay na hiwaga ay hindi lamang nagpapayaman. Ang tunay na hiwaga ay nagpapabuti ng puso. At ang taong marunong tumulong dahil alam niya ang hirap ng pinanggalingan, iyon ang tunay na hari. Hindi ng pera, kundi
ng malasakit.